Welcome to Tagalog Bible Voice. Genesis chapter 19. Ganito ang nangyari. Parang kinukwento ko lang sa iyo habang tahimik ang gabi. May dalawang anghel na dumating sa lungsod ng Sodom. Gabi na noon. Nakaupo si Lot sa gate. Parang siya yung bantay o leader na tumatanggap ng mga bisita. Nang makita niya sila, agad siyang tumayo, yumuko at pinilit silang tumuloy sa bahay niya. Sa panahon na iyon, sobrang importante ng hospitality. Parang kung may bisita ka, responsibilidad mong alagaan sila. Noong una, sabi ng mga anghel, dito na lang kami sa labas. Pero mapilit si Lot, kaya pumayag din sila. Pinaghanda niya sila ng pagkain, tinapay na walang lebadura, parang simpleng meal pero may pagmamalasakit. Pero habang nasa loob sila, biglang may dumating na mga lalaki mula sa lungsod. Lahat halos bata, matanda, nagtipon sa labas ng bahay. Sumisigaw sila, hinahanap ang mga bisita. Masama ang balak nila. Lumabas si Lot para kausapin sila. Parang isang ama na pinipigilan ng gulo. Nakikiusap siya, huwag niyong gawin ang masama. Grabe, umabot pa sa punto na inalok niya ang sarili niyang mga anak na babae. Ganun ka-desperate si Lot protektahan ang bisita niya. Pero hindi pumayag ang mga tao. Lalo pa silang nagalit. Doon na kumilos ang mga anghel. Hinila nila si Lot pabalik sa loob at binulag ang mga tao sa labas. Parang kahit hinahanap nila ang pinto, hindi nila makita. Pagkatapos noon, sinabi ng mga anghel kay Lot, ilabas mo na ang pamilya mo. Malapit nang sirain ang lungsod na ito. Parang warning bago ang isang malaking sakuna. Tinawag ni Lot ang mga magiging manugang niya, pero hindi siya pinaniwalaan. Akala nila nagbibiro lang siya. Minsan ganun, no? Kapag sanay ka sa mali, hindi mo na sineseryoso ang babala. Pagsapit ng umaga, minadali na si Lot ng mga anghel. Hinawakan pa sila, siya, ang asawa niya, at dalawang anak niyang babae, at inilabas sila sa lungsod. Parang may nagliligtas sa iyo kahit mabagal kang kumilos. May isang malinaw na utos, tumakbo kayo, huwag kayong lilingon. Habang tumatakbo sila, biglang umulan ng apoy at asupre mula sa langit. Wasak ang Sodom at Gomorrah. Parang total destruction, walang natira. Pero habang tumatakbo, ang asawa ni Lot lumingon. Isang saglit lang siguro, isang tingin pabalik, parang may panghihinayang o attachment. At doon siya naging haliging asin. Parang paalala na minsan ang pagkapit sa nakaraan kahit mapanganib may consequence. Si Abraham naman, mula sa malayo, nakita ang usok, parang usok ng isang malaking pugon. Doon mo mararamdaman na totoo na nangyari ang lahat. Ngayon, si Lot at ang dalawang anak niya tumira sa bundok. Natakot sila sa paligid. Doon na pumasok ang isang kakaibang pangyayari. Iniisip ng mga anak niya na wala ng ibang lalaki sa mundo. Parang feeling nila sila na lang ang natira. Kaya gumawa sila ng plano. Pinainom nila ng alak ang kanilang ama. Dalawang gabi. Hindi na aware si Lot sa nangyayari. At doon nagkaroon sila ng anak mula sa kanya. Yung panganay nagkaanak ng Moab na pinagmulan ng mga Moabites. Yung bunso naman si Ben-Ami na pinagmulan ng mga Ammonites. Medyo mabigat itong bahagi, no? Pero pinapakita nito kung paano kahit nakaligtas sila, dala pa rin nila ang takot, confusion at maling desisyon. Insight dito, kaibigan, minsan ang kaligtasan hindi lang physical, kailangan din ng pagbabago ng isip at puso. Kahit makalabas ka sa Sodom ng buhay mo, kung dala mo pa rin ang lumang paraan ng pag-iisip, pwede ka pa ring magkamali. At isang interesting fact, yung huwag lilingon na utos, parang hindi lang literal. Parang sinasabi rin sa atin na kapag tinawag ka na palabas sa maling sitwasyon, huwag ka nang babalik o manghinayang. Ganun ang kwento, tahimik pero mabigat, parang paalala na ang awa at hustisya ng Diyos sabay laging gumagalaw. Genesis chapter 20, ganito ang nangyari, kaibigan, parang naglalakbay lang ulit si Abraham. Lumipat siya sa lugar ng Gerar at doon siya nanirahan. Kasama niya si Sarah, ang asawa niya. Pero alam mo, naulit na naman yung isang sitwasyon. Parang deja vu. Sinabi ni Abraham sa mga tao doon na si Sarah ay kapatid niya, hindi asawa. Bakit? Kasi natatakot siya. Iniisip niya, baka patayin siya ng mga tao para lang makuha si Sarah. Dahil maganda pa rin ito kahit may edad na. Parang ganito yan. Minsan kahit may faith ka, bumabalik pa rin yung takot mo, lalo na kung naranasan mo na dati. Ngayon, ang hari ng Gerar, si Abimelech, nakita si Sarah at kinuha siya para maging bahagi ng kanyang palasyo. Sa paningin niya, wala siyang ginagawang mali. Kasi ang alam niya, single si Sarah. Pero kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa panaginip. Diretsahan ang sabi, mapapahamak ka dahil ang babaeng iyan ay may asawa. Imagine mo yun, parang may warning ka sa panaginip na sobrang seryoso, hindi simpleng bangungot, kundi mensahe talaga.
Sumagot si Abimelech, parang nagtatanggol, Panginoon, wala akong kasalanan. Sinabi nila na magkapatid sila. Malinis ang puso ko. At kinilala naman ng Diyos yun. Sinabi niya na alam niya na inosente si Abimelech. Kaya nga pinigilan niya itong magkasala. Parang may invisible protection. Hindi pa man nagkakamali, hinaharang na. Pero malinaw din ang utos, isauli mo ang babae sa asawa niya. Si Abraham ay propeta, ipapanalangin ka niya para mabuhay ka. Doon mo makikita, kahit nagkamali si Abraham, ginagamit pa rin siya ng Diyos. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil may calling siya. Kinabukasan, agad na tinawag ni Abimelech ang kanyang mga tauhan. Ikinwento niya ang nangyari sa panaginip at natakot sila. Tapos ipinatawag niya si Abraham. Medyo may laman ang usapan nila. Parang sinasabi ni Abimelech, anong ginawa mo sa amin? Bakit mo kami nilagay sa alanganin? Parang isang taong naloko, pero siya pa yung muntik mapahamak. Sumagot si Abraham, inamin niya ang takot niya. Sinabi niya na akala niya walang takot sa Diyos sa lugar na iyon, kaya baka patayin siya. At sinabi rin niya na half-true naman daw, kapatid niya talaga si Sarah sa ama, pero hindi sa ina at naging asawa niya. Parang ganito, minsan gumagamit tayo ng half-truth para protektahan ang sarili, pero pwede pa rin itong magdulot ng problema sa iba. Ngayon, inayos ni Abimelech ang sitwasyon. Ibinalik niya si Sarah kay Abraham. Hindi lang yun, binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka alipin at lupa. Parang compensation o paghingi ng tawad kahit siya ang naloko. Kay Sarah naman, binigyan siya ng pilak, parang public statement na wala siyang ginawang mali. Para maibalik ang dangal niya sa harap ng lahat. Pagkatapos nun, nanalangin si Abraham kay Diyos para kay Abimelech. At doon, pinagaling ng Diyos ang sambahayan ni Abimelech. Kasi pala, bago pa ito, isinara ng Diyos ang sinapupunan ng mga babae sa bahay niya. Walang nagkakaanak. Parang sign na may mali. At nung naitama na ang lahat, saka lang bumalik ang blessing. Insight dito, kaibigan. Makikita mo na kahit ang taong may pananampalataya tulad ni Abraham, nagkakamali pa rin dahil sa takot. Pero ang Diyos, marunong mag-correct, mag-protect at mag-restore. Parang sinasabi rin ito na ang katotohanan, kahit kalahati lang ang itago mo, pwede pa ring magdala ng problema. At minsan, yung akala mong ligtas move, nagiging sanhi pa ng mas malaking gulo. At interesting fact, ito na yung pangalawang beses na ginawa ni Abraham ito, una sa Egypt, ngayon sa Gerar. Ibig sabihin, ang tao, kahit natuto na, minsan inuulit pa rin ang parehong pagkakamali. Pero sa dulo, ang biyaya ng Diyos, mas malaki pa rin kaysa sa pagkakamali ng tao.